Welcome to our very first walking video. For today's video, we are going to walk along Jane Street from the Jane and Trethewey intersection. May accent! This is Jane Street. There is Freshco over there. There's Subway. There is Esso. And we are going to No Frills. Ito naman ang Jane Street Hub. Nung nagpunta ako dyan ay inquire ako kung pwede ba doon ng visitor. Sabi nila okay naman pero di pwedeng walk-in. Kailangan mong magpa-schedule. Tapos malaman ko ang services wala na ino-offer doon ay therapy. Dahil sabi ko wala naman akong mental health issue at the moment. At least ngayon wala pa. Wala pa akong alam or wala pa akong tinatanggap. But it's good to know na just in case kailangan ko, meron akong pwedeng puntahan. Ito ang first street from Trethewey. This is called Harding Street. This is another petrol station. Ang kaibahan ng gasolinahan dito sa Pilipinas at even sa Middle East ay ikaw ang magkakarga ng gasolina mo. Ngayon pupunta natin ng No Frills kasi kailangan ni Ate Carmela ng sugar-free na tinapay. So ngayon ay pinapunta ako dito sa No Frills. Which is okay kasi sa Freshco wala na rin stock ng FB Foods na tinapay. Yun kasi yung binibili namin kasi masarap siya. And for some reason, since last week pa, hindi sila nagre-restock. So I don't know kung anong problema. Hopefully ay naririnig nyo ako. Ang mic na ginagamit ko ay nabili ko lang to sa Lazada. Gusto ko siya kasi maliit lang. Hindi siya katulad ng Rode na microphone na ginagamit ko. Complicated ng setup. Ito na ang No Frills. And I don't know kung pwede tayong pag-vlog sa loob. Pero subukan natin. Kunin ko yung listahan ko. Ito mga presyohan dito ngayon mga kabayan. Una sa listahan. Kaya mamaya na yung bread. Kuha muna tayo ng banana. Mura siya. 0.59 Chiquita from Guatemala. So bread na tayo. Ito yung Country Harvest. No sugar, white with whole grains. Parang tingin ko ang gusto nila is whole wheat na no sugar. And for us, ito yung kalaban ng FB Foods, Universal Filipino Foods. Yan ang meron dito. Siguro to try natin. We have a sweet bun. Pero let's check yung kanyang ingredients. Kung meron. Bawal. May sulfites. So, wag tayo dito. Itong milk bread nila. Tingnan natin. Kung meron. Mukhang okay naman. Subukan natin ang milk bread. It costs $3.89. Ngayon ay naghahanap tayo ng talong. Ito strawberry. Strawberries ay $3.99. This is from Mexico. Yan. Yay! So we got our no sugar whole wheat bread. We have our banana, bread strawberry, tuna, and talong. Talong should be somewhere here. Oh, lalaki. Ito yung talong ng Mexico. This is India siguro. I guess this is India. Let's just get two. Then our last item would be tuna. They have oceans. Medyo malang tuna. Okay, clover. Clover leaf. Pinakamurang tuna, $1. Wild and traceable. 6% sodium, potassium 2%. Naghanap kasi tayo ng, yung iba kasi may mga preservatives eh. So ito at least salt lang siya. It's quite easy to manage.
Dito sa No Frills, katulad nung sa Freshco, hindi mo na kailangang ipakilo yung yung mga gulay dahil may kiluhan na dito mismo sa cashier. So lahat ng yan ay inabot ng $16. So that ends our shopping here at No Frills. Kaya pauwi na tayo. And sa pag-uwi natin ay gamitin natin ng selfie camera para makita naman natin ang difference. And may tracking ba to? Yan. May face tracking siya. So may face tracking. So the idea is susundan niya ako kung nasan ako. And I don't have time to test that right now. I mean, apart from ito yung habang hawak ko siya. Pero pag meron tayong day na nakalat to test this one, to test natin. But so far, parang okay naman. Medyo nakakangawit lang siyang hawakan. And kaya din nag-decide ako na gagamitin ko for this is yung iPhone ko dahil yung iPhone na gamit ko ay maliit lang. Hindi siya yung mamahaling iPhone. It's the entry level iPhone but it's enough for me to enjoy the Apple experience. Meron ako dating iPhone 6 I think. Pero as you know, outdated na yon. Kaya nung lumabas yung mga bagong iPhone SE, yun na lang yung na-afford ko. And yun din kasi yung time na meron na akong Huawei phone. And that was my primary phone at that time. But I just needed to have an iPhone kasi maraming apps na mas optimized siya sa Apple Store kumpara mo sa Google Play Store. Kaya yun. Doon tayo, let's gas station. And hopefully marinig nyo ang disadvantage lang sa microphone na ginagamit ko is meron kasi siyang noise cancellation. Kaya kailangan lakasan mo talaga yung boses mo para marinig. Otherwise, ay mahina lang rehistro. Unless tingnan natin kung i-boost up kung boost natin in post ang ating sound. And for sure, yeah. Kasi kahit tahimik yung kahit yung nasa kwarto ka lang, mahina na siya eh. Ang hina pa ng boss ko kanina. So for sure na ako. Yan. O gumagana talaga yung tracking nyo. Anyway, ito parang mas hindi nakakangawit yung ganito. Dito, yung nakalock yung aking kilikili. So this seems to be like a nice way of holding it. At hindi rin masyadong laki-laki ng mukha ko. Although malaki talaga yung mukha ko. Wala na akong gagawa dyan. Lalo pa sa camera. At meron pa mga factor ng tataba ka pa talaga pag sa camera. Lalo na kung yung camera talaga na ginagamit sa TV and movies. Kaya now I'm wondering gaano kapayat yung mga payat na sa camera, di ba? Iba talaga. At para maging artista ka, talagang kailangang mapayat ka and makinis ang mukha mo. Naalala ko before, nakita ko si Jan Lapus. Hindi ko in-expect na ganun siya, like kakinis. Talagang meron
star factor. Meron talagang star factor. And how much more, di ba, yung mga talagang pogi at pagganda na sa camera. Sabi nila si Karil daw talagang sobrang ganda sa in person. Konti pa lang yung mga nakita ko artista talaga eh. I remember before SNR sa may I think SNR sa may BGC before, nakita ko si yung apo ni Almeida Sigyon, Chris Villonco. Yan, si Chris Villonco. And then si Reggie, nakita ko siya nung nag-aaral pa ako sa UP. Meron siyang up close and personal concert siya sa UP. But hindi ako nakanood ng actual concert niya kasi wala naman akong budget for that. And wala rin akong time. But meron siyang parang up close and personal session doon sa Vincent's Hall. Natatandaan ko yun, nagpunta ako at nakichikahan lang siya sa mga UP students. Tapos doon ko narinig yung chismis. Chismis na yung College of Law pala ay pinagbabawal nilang masyadong malakas ang music pag may concert, pag may event. And I think yung concert yun noon nagaganapin sa Sunken Garden. Eh di ba? Kaano lang yun ng College of Law. Anyway, eto na, malapit tayo sa bahay. Sorry. Sabi dun sa video tutorials na napapanood ko, dapat daw pag ganito, mas malaki yung space dito sa side to. So, lagyan natin yan. Dapat daw ganyan. Kung saan yung direction na pupuntahan mo, dapat mas malaki doon yung mas malaki yung space, yung negative space para yung audience mo ay, so I hope mas okay sa inyo yung ganitong framing. In the coming days, ganito yung gagawin natin. Bukod sa mga walking tours ay may pupuntahan tayong spot doon sa Humber River kung saan merong maliit na waterfall. May waterfalls doon at titingnan natin kung ma-access natin yun. And we're gonna practice our composition, framing, lights para ma-improve yung ating photography and videography. And ang ating for a much better viewing experience para sa ating followers. Anyway, diyan nagtatapos ang ating first ever walking tour. Andito na tayo ngayon sa aming, hindi ko sasabihin kung anong street kami. Feeling sikat, akala mo naman merong magpupuntang stalker. Anyway, maraming salamat for watching. Itong neighborhood na to, as you know, dito ko nilalakad si Coco. So in a short while, ay maglalakad naman kami ni Coco. Thank you so much for watching. Bye!